This afternoon, we will proceed sa ato ang pagpadayon mga kaigsunan sa people in the New Testament. 107, ika-107 na ni. Ubay-ubay na ato na isgutan sa mga katawhan nga gigamit sa Ginoo mga kaigsunan. And we are going to talk about John the Apostle. This is part number 1. Let's all stand. Magampo ta mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message. And thank you so much, O Lord, for entrusting to us your ministry. I pray, Lord, that you will help us, that we could continue what you had started. And I pray that we will be worthy to preach the gospel that you have entrusted to us, O Lord. Salamat kaayo sa opportunity to preach, and please use me once again. Empower me, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. John the Apostle was the son of Zebedee, a Galilean fisherman, and Salome. He had an older brother, si James. So he was Christ's beloved apostle who authored 5 New Testament books. Mauna siya ang John, 1 John, 2 John, 3 John, and also Revelation. The meaning of his name is the grace of Jehovah. Nindot ang meaning sa iyang ngalan, no? Grasya ni Jehovah. So, si John the Apostle, mo na itong isgutan, and first part lang ni mga kaigsunan, letter A, as recorded in the gospel accounts. Atong isgutan og una kani mga na-record sa the book of the gospel. So number 1, his call. Hisgutan nato ang pagtawag sa Ginoo ni John the Apostle. So naunsa man ni siya pagkatawag og si kinsa man ni ang iyang mga kauban sa iyang kinabuhi. Kay importante kayo atong bantayan sa message karon mga igsoon. Bantayan nato ang mga peers ni John the Apostle. Kay mo matter gyud na kinsay atong kuyog everyday. Ang atong kinabuhi dako kayo og kanang influence nga makuha nato sa mga gisigi nato kuyog-kuyog mga igsoon. Kinsa man na sila, mao na sila maka-take part sa atong life and makapugas, makabutang dihag part sa atong kinabuhi, makakopya ta nila. So usahay parehas na tag itsura nila mga igsoon. So kinahanglan pilion gyud nato kinsa man ang gisigi nato ka istorya, kinsa man ang gisigi nato og kuyog, kinsa man ang sige nato kakit-an ang iyahang kinabuhi kay makakopya gyud ta ana nila. Alright, so si Apostle John atong sundan mga kaigsunan ang pagtawag sa Ginoo niya, letter A. John and his brother James were fishing partners, and together with Andrew and Peter. So, suod na ni silang daan. Fishing partner ni sila kay puros ni sila mga fishermen. So, in Luke chapter 5 verse number 10, diri ang verse makita nato mga igsoon nga nagkuyog ni sila 5:10 ingon sa Bible, and so was also James and John, the son of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch men. So sa dihang gitawag sila sa Ginoo, unsa gibuhat nila? Nangisda sila. So nagkuyog na silang daan sa wa pa sila gitawag. So atong sabton suod na sila daan. Di ba kay kaning mangingisda mo adto sa dagat, wa nay laing kay istorya mga igsoon magkasuod gyud mo eh. Di ba? Kay kamo na lang gud magka-istorya-istorya. Unya dili biya na anak kadali nga adto niyo sa dagat manguha na mong isda dayon. You will stay there days, weeks. Ang uban gani mo abot pa nag-months before sila kabalik. Maabtam kay tuig ng uban, magdagko kayo ilang barko. Unya na sila storage nga dako-dako. So dugay gud sila moadto sa laod mga igsoon. So kanang mga tao magkuyog nga lang lugar nga wa na sila kadtuan lain. Unsa may buhaton nila, di magsig istorya. Amen. So kani mo ni silang managkuyog mga igsoon nga mangisdaay. So kani si James
si John, si Andrew, si Peter, mabantayan nato ni mga kaigsunan later on sa diha gitawag na sila sa Ginoo. Tanawa, di ba? Sila gihapon ang nagkuyog. Sila gihapon ang kanang suod. Kay daan na silang suod. So mo nabantayan yun nato, kinsa maning atong gisigig ka istorya. Kay mahitabo na mga kaigsunan nga mao nay makaambag kung panalitan faithful na siya, mao nay makaambag sa ato sad nga pagka-faithful. Pero kung panalitan backslider na, misikag paminaw, misikag kuyog mga kaigsunan, usa kadlaw makakita ka nga mabackslide sad ka. Kung negative na siya og panguna-una, usa ka adlaw makita nimo nga negative sad ka. Tanawa ra gud ngano man ni ang mga rebelde maka inganyo man sila og kana mga bag-ong tubo nga mahimo rebelde sad. Tungod kay nagsigi silag paminaw. Gisigihan silag lecture, gisigihan silag istorya, gisigihan sila og pakaon, gisigihan sila og kanang pakita og mga senaryo, mga kaigsuonan nga mura ba og gi-rearrange ang ilang utok, and that is why nahimo gyud silang rebelde. Unya to the extent na mga igsoon nga ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi ilan nang gi-give up. Nindot unta tug didto nag-surrender sa Ginoo. Di ba no? Nga ang atong personal nga mga dreams ato nang gi-give up for the sake of Christ. Pero ang problema man gud tuaman dito nanagan sa bukid mga igsoon. Ilan ang gitalikdan ilang pamilya, gitalikdan na nila ang ilahang mga pangandoy sa kinabuhi. Unya tuan na sa bukid mga igsoon, ang ilang gibawon dito kalagot sa gobyerno. Ug ngano naglagot sila tungod sa ilahang pirming madunggan. So mao na dili nato tugutan mga igsoon nga naay makapugas sa atong kinabuhi gawas sa atong Ginoo mga igsoon. Dapat di na nato tugutan nga sigihan tagtanom ana mga pulong mga igsoon nga wa nato gikinahanglan. Amen. So nindot kaayo ha, tanawag kinsa ilang barkada, kinsa ilang kuyog. Importante ni ayaw sugot nga dili nimo masusi kinsa maning akong gipangkuyog-kuyugan di ay. Unsa may kinabuhi ani nila, unsa may mga prinsipyo ani nila, unsa may mga pangandoy ani nila sa kinabuhi. O tanawar gud na kanang mga mag-standby lang diha sa kilid-kilid sa kadalanan mga igsoon, makadaghan biya na sila nya lingaw sad sila kaayo. Pero magbuwag-buwag na sila, gumot ang kinabuhi mga igsoon. Malipayon na silang magkuyog-kuyog na sila kay puros mga pagpamadlong na ilang isgutan, puros mga kanang magpagbugal-bugal ng ilahang buhaton sa kinabuhi nila, pero sa dihang magbuwag-buwag na sila, puros problema, iniguli, kasabaan, inigkuan, naikaaway, inguna na ba? Nga naman, tungod kay ang ilang kinabuhi, wala na prepare for something that is good. Nga no, tungod kay mora to ilang giistorya-istoryahan diha, kilid-kilid sa dan. Tara, paminawa na gud na, unsay unod ana ilang mga topic? Wag yun. Tapa, nakasuway mo og kanang standby kilid-kilid sa dan? Unsa may goal ninyo sa dihang naapa mo anang lugar? Wala ra, lingaw-lingaw ra gyud. Basta malingaw lang tanong adlaw, o ugma na sad ha, o ugma, patya na sad inyo inyong ugma, kay napatay naman inyong karon. They're just killing their time, killing their days, and eventually killing their life, their future. Muna luoy kayo, tablaras piniriso mga igsoon. No, kawa nay, murag nahutdan nas kaugmaon ba? O mga na, ang kinabuhi sa kanang grupo nga nagkilid-kilid o asa sila mag-abot-abot, pari-pariho ra gyud sila mga igsoon og naabtan sa kinabuhi. Gawas na lang kung imong usbon ang imong kinabuhi, mausab ang dagan sa imong kinabuhi, then mausab ka, malahi na kanila. Ug sa dihang nagsugod na kagkalahi nila, di na pug kanila tagdon. Ngano man, kay naka-value naman ka sa imong kinabuhi. Di na kamo stay nila nga laliman ka ng oras mga igsoon, maabtan nag alas 12 bata pa na. Alas 12 sa gabi bata pang oras na. Murag mao pa nay pagsugod mga kaigsuonan sa ilang oras.
Grabe na pag-usik-usik yun nila mga igsoon sa ilang kinabuhi, sa ilang kusog. So, sa dihang nakaamgo na ka, no, nausab na ang dagan sa imong pangunahuna, sa imuhang kasing-kasing tungod kay napugasan ka og lain, something that is better than what they are doing, makabantay na din ka sa pag-usik-usik nimo sa imong oras. Diba? The moment that you accepted the Lord Jesus, nakabantay na ka how precious your life is. Mauna ka sila na pod, mauna na sila moingon nga di na ta magkuyog na niya kay lain na iyang kinabuhi, bati na nabati na ta. No, kay nakasunod naman ta sa insakto, na naman tay gisunod nga mapuslanon sa unahan mga igsoon. So mo na likay-likay na sila. Amen. So mo na delikado gyud ni ang kaning kinsa maning imong kuyog. Importante kayo na sa atong kinabuhi. So if you want to serve the Lord, go with somebody who is serving. Amen? If you want to become a good businessman, go with somebody who knows about business. Diba? Dapat na kay plano sa kinabuhi. If you want to learn music, you go with somebody who knows how to play music. Ingon na ba? Kung gusto ka makatuon kag kanta, kuyo ka atong mga tahay. Depende na sa imuhang tinguha. Sa may tinguha ninyo sa inyong kinabuhi. Mo na imong kuyugan. So kung gusto ka nga mahimong chikador, chikay ba nagakin sa imong kuyugon? Kanang daghan kay pundo, kanang daghan kayong koneksyon, di ba? Daghan kay CCTV. Kay ana ka diha makuan. Pero kung gusto nimo mga kaigsunan nga magmapuslanon ka sa unahan, go with somebody that has direction. Kanang naay pangandoy, naay plano sa kinabuhi. Kanang dili bitaw kanang panablahay ang iyang kinabuhi. Di ba? Kay importante gyud kani mga kaigsunan. Ang tao nga dunay panlantaw sa unahan, dili mag-usik-usik sa iyahang karon. Hello? So tanawa na imong kuyog, giunsa man na niya paggamit ang iyang panahon. So kung usik-usikan na niya, wala gyud kapuslanan niya gipambuhat every day, wag yun ay plano sa unahan. Mo nay kuyugan nimo. Niya maayo ra ba kay na sila mang-explikan? Di ba kanang mga standby kilidsdan mo nay pinakadaghag uyab. Kay may kana sila mang-explikan? Katong nagtarong sa kinabuhi, hapit na lang di kalitok gani mga igsuon sa dihang mangulitaw na. Diba? Kinahadlok po siya nga basig makaguba ning bayhana sa akong kinabuhi. Kay nindot kay siya pangandoy. Mo na mga dugay mga minyo na kay ila jud gisiguro mga igsoon nga makaabot sila sa ilahang pangandoy. Diba? Pero kaning wala kayo nakita sa unahan, mga sumok diretso sa relasyon nga perting dalia. Diba? Ilanon na ta sa I love you. Unya pagkakuan na nagka bikos-bikos na kinabuhi, wa na nag I love you hay, naglabyugay na. Di ba? Na gubot na ang pamilya ba? Ngano man, wa nimo na miss nimo ang importanteng butang before ka musod. Sa bisan unsa, before ka musod, mangandam jud ka. Nasabitan na to mga igsoon, ang kaminyoon lang ma-highlighted yun na siya kay lifetime ang good. Kung ang kanang pag-eskwela pangandaman, kung ang kanang pagbuhat og mga butang nga dili bitaw hantod sa katapusan gyud pangandaman nimo, kana pang kaminyoon lifetime commitment na. Di na nimo pangandaman, imo lang nang mantinilan mga kaigsuonan nga dili man na siya in town mohunong sa unahan, nga kung kapuyo na ka mingon dayon mo nga call off sa ta, wa nay call off oy. Pag minyo na mo, wa nay call off. Always on call. On call ka pirmi. Di ba? Di mo pwede i-off sa na imuhag kinabuhi. Ayaw sa kong hilabtiro na. Uy, dili pwede taon. No? Banag asawa na mo. Puros on. Pirmi na. Di pwede nga imo nang i-turn off o sa ang imuhang pagkabana. Ang imong pagkaasawa, dili pwede imo sana i-sign off. Di ba? May ka, bakasyon sa ko. Di sa ko magunahon na nga, minyo na ko. O, hindi pwede. Mo gyud ay pinakakuyaw mga igsoon nga imong i-consider nga, di sa ko minyo ron.
Oh, nga naman, minyo ka imong barkada puros mga daga ulitaw. Noon sa ka uy. Amen. Yung makita nimo sa Bible ba ang mga nagpundok-pundok bitaw kani atong gisgutan Peter, James and John, Andrew nagpundok-pundok sila tanawa puro sila nahimong kanang follower ni Jesus. Si Mary, si Joanna, si Joseph. Unsa may nahitabo nila? Sila pirmi nagkuyog-kuyog, unsa may nahitabo nila? They were together sa ilahang pagsunod ni Christ. Hagtod na sa pag-visit nila dito sa tomb, nagkuyog sila. The same ang ilahang intention, desire sa kinabuhi. Mao na mag-careful ta mga igsoon. Kay kung ang atong gikuyugan dili na sila para sa Ginoo, sorry na lang, malayo jud ka sa Ginoo. Letter B. John was probably a well-to-do businessman, for his father had hired servants. Kung mo imong mamatan nga ang imong ginikana na ay mga hired servant, so ikaw pud, mo pud na ang dagan sa imong hunahuna o sa imuhang paglihok-lihok mga kaigsunan. So, businessman man ang iyang papa, eventually, so kani si John, businessman sad ni. In Mark chapter 1, din na ito makita mga igsoon. Mark chapter 1, verse 20. Ang record. And straightway he called them, and they left their father Zebedee in the ship, so naay barko ang iyang papa, with the hired servants. Dili kay usa lang ha, hired servants, and went after him. So dili basta-basta nga mangingisda ni si Zebedee. Are you listening? Naay barko. So dili ni sila mangisda mga igsoon nga usa lang ka adlaw unya mo uli. Mangisda ni sila tagdugay mamalik. Kay naay daghan mga crew. Kung imong imagine mga kaigsunan kanang mga barko nga daghan kayo mga crew. Mo tay mga hard servant niya. So ingon ana sila ka well off mga igsoon. So dako na nga panginabuhi ang pagpangisda sa unang panahon. Karon gani kung dinagko ang imuhang barko dinagko unya manguha kag isda o dinagko na nga business. Ayong iparihas ni sila mga igsoon ato pangingisda lang nga musakar manguan lang manuo ba dito unya inig uli di pa kay mapuno ng usa ka balde nila sa isda dili na ingon ana sila naagoy hard servant unya na ay ship. Amen? Naa sila ilang barko. So, well-to-do nga tao mga igsoon. Letter C, he may have been along with Andrew, an early disciple of John the Baptist. So, sugod pa lang kang John the Baptist. Wala pa ni-appear si Christ mga kaigsunan. Si John the Baptist, gauna man to siya because John the Baptist was the forerunner of the Lord Jesus. No? Gi-prepare ang mga kasing-kasing sa mga katawhan para sa Misaya nga moabot. Mao toy mission ni John the Baptist. So si John the Baptist gawali na daan preaching about the kingdom of God. So kani si John the Apostle ug si Andrew kuyog-kuyog sila. So naay portion sa pangitabo mga kaigsunan nga si Andrew na mention, but duha ang gi-mention sa Bible, two disciples of John the Baptist nga gi-introduce ni John the Baptist ngadto kang Christ. So, according to the scholars, nagkahiusa ang mga scholars mga igsoon nga ang usa ato si John nga nahimong apostle ni Christ. So in John chapter 1, arita sa John chapter 1, 35 to 37. Yun sa Bible again, the next day after John the Baptist ni, stood and two of his disciples. So na siya kuyog. Nga duha ka disciples. And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Puro ni sila mga tinudluan na ni John the Baptist. So kung imo ni ipadayon mga igsoon, naadiri sa 40, ingon sa Bible, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew. So na ang usa sa duha, gihinganlan
pero ang usa wala hinganli. Og ang mga scholars nagtuo mga kaigsuonan nga si John the Apostle to siya. Si John the Apostle. So, kung imong huna-hunaon mga igsoon, pirti kasuod gyud ani nila. No, kay bisan sa pagpaminaw kang John the Baptist, kuyog sila. Sa pagpangisda, kuyog sila. Sa pagpaminaw, sa pagpanudlo, mga igsoon ni John the Baptist, nahimo silang early disciples of John the Baptist, apil silang duha, kuyog sila. No, wala pa gani na kuan, wala pa na mention si Peter diri, but I believe mga igsoon nga si Peter nagpaminaw-paminaw sa to. No, kay na-prepare magyud ang ilang kasing-kasing. Na remember ha, unsay mission ni John the Baptist? So kaning mga apostoles daan naa na ni napugasan na ni John the Baptist, and that is why sa dihang punpon na, gitigom na ba, giipon na ni Christ ang 12, igo na lang niya gipag-ingnan. Follow me. Follow me. Mo na kanindot anang naandam. Mo na kanang sa inyong pag-discipleship mga igsoon, ayaw ninyo pugsa andama. Ayaw ninyo lugusa. No, mura na og sakwan pa imo nang girate ang iyahang pagtuo. Kinalaimo silang andamon. Buhan inigtawag sa Ginoo nila, ready sila. Kaysa imo silang pugson og pakaton. Oh, luwas na ka. No, luwas na ka. Di ba? Mao to atong topic ba? Di ba, nakahinumdom ka ato? Katong niampo ka nga, gidawat nimo si Jesus. Ganda, oh, hindi mauna to. Sure ka. Mauna to karon. Muna'y kapait na to kay ato mang ikuan, ato mang tingalon, mga igsoon. Di ba? Imo ginang tarungon og pasabot. No? Si Kristo naghatag siyang kinabuhi, gusto kang luwason. So, kung ampo ka, mutuo ka, maluwas ka. Unya, ayog ingna nga imo nang paninglon siya kay di ba ni ampo nakaluwas nakalagi, makalimot man ni siya uy. Hanton mo ingon na nagsige luwas na ko kay ni ampo naman kako. Mo nagpakadungog siya sa pangutana, kung mamatay ka, siguradong langit imong kalag. Wala. Luwas na ka? Oo. Dili na parihas. Ngayon, deep inside his heart, dili siya sure. Pero tungod sa sige ni mong pamugos, nga ni ampo nakaluwas na lagi ka, ay ikaw rin nangilad niya. Sa tinuod, ay di pa siya luwas. Nya imo nang gitudloan unsay tubag kung ano pangutana mo ni tubag ha. Mura giana nimo ba? Mo ni ang discipleship mga igsoon, you need to be careful. Iandam lang. Tanawan sa trabaho ni John the Baptist, giandam lang. Giandam para sa lamb nga moabot, nga mao'y maghatag sa iyang kinabuhi in order nga kita makadawat sa kaluwasan. So kani si John ug si Andrew, mao ni sila ang gikuyog ni John the Baptist sa dihang si Christ, no? Nagpakita na. Unya gi-introduce ni John the Baptist mga kaigsuonan si Andrew ug si John, nisunod sila ni Kristo. Wala na nahimong dugay. Tungod kay si John the Baptist wala nagpasundayag sa iyang kaugalingon. Ang iyang gipasundayag si Jesus mga igsoon. So mao nakita pud sa atong mga gipang disciple, dapat si Christ mo'y atong ipasundayag nila. Dili kita. They should not follow us and us alone. Dapat imo silang ingnon. Si Christ ang atong gisunod. So kung musunod ka nako, sama nga nagsunod ko ni Kristo, mainsakto ni atong kinabuhi. Di ba? Kay kung imo na silang ingnon, sundan lang yung ko ha. Sundan lang yung ko niya, nagpabadlong na ka. Sunod lang yapon na. Inig backslide na nimo, musunod sa na nimo. Inig ka negative nimo sa kanang imuhang simbahan, negative sa na siya. Oh, ang alangan mo maimo tudlo niya. Nasabtan na to igsoon? So dili ka, including ikaw nga nag-disciple, nagbutang ka sa imong kaugalingon sa dangerous nga lugar. Kay dapat katong imong gi-disciple, mao toy makabadlong nimo, Brad, murag na negative na ka, Brad. Mo na'y power of discipleship, mga igsoon.
Because not all the time, tarong atong panguna-una. Not all the time, faithful ta. Not all the time, on the go ta, mga igsoon. Maluya gyud ta somewhere along the line. So, sa dihang naluya ka, ang imong gitudluan og tarong nga disciple, mautoy, number 1 nga gamiton sa Ginoo to encourage you and put you back into the ministry. Pero kung wa ka nagtarong sa imong pagtudlo, kanang imong disciple mo, kuyog na nimong katulilik. Kinsa naman lay mo rescue ninyo. Nga nagkuyog man mo tanan. O di ba? O palitan, ubay-ubay na kaasa naman tong uban. Imo pa pangitaon. imo pa pangitaon. Naunsa naman ka, oy, wa din na nimo gi kuan di ay giintrigo sa Ginoo, imuha ra di ay na. Mao na dili pwede mga igsoon. So, sama sa gibuhat ni John the Baptist ngadto ni John ug ni Andrew, mao sa nay atong buhaton sa atong gitudluan. Di ba? We are not the Savior. We are just the person who prepares them for the Savior. Nga mao si Jesucristo. So, nindot kaayo nga pagkatrabaho ni John. Importante kaayo ni mga igsoon nga sa dihang ato nang giintrigo ang atong gitudluan ngadto kang Jesus Christ, sila na mismo ang dunay personal walk with the Lord. Diha ka makaingon success. Kay kung kanang imong gi-disciple, di mo simbag, di nimo adtuon. Kanang imong gi-disciple, dili mo basag Bible, di nimo ingnon. Wa pa na nahigmugso mga igsoon sa insakto nga pagkahimugso. Wa pa na nimo gyud na kuan na tudluan og tarong. Kay ingon ani man ning discipleship god, nahimo lang kang gabay para makaila siya sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang tanan nga mga disciple, pasabot mga follower, no, dili lang yano nga Christian ba kanang generic mga kaigsunan nga Kristohanon ko. Oh, disciple jud. Kani mga disciple, sila na mismo ang nakiglakaw kang Kristo. Sila na mismo ang nangalagad, dili na sila birahonon. Mo ni nakanindot sa simbahan kung klaro og sakto nga discipleship ang buhaton nato mga igsoon, nga ato gyud nga ma-point ang atong gitudluan ngadto kang Christ, sila mismo na. Mo'y dunay personal walk with the Lord. Di na ka maglisod, magmonitor na lang ka. No, kay atake unon biya na si Hawa. So kung dili ka magmonitor pud nila usa ka adlaw, ikaw pud gi-monitor si Hawa mga igsoon. Wa na kay masampit ug wa nay muduol nimo para birahon ka, oy brad, murag nalayo ka brad, murag nalayo ka ba? Adili man balik ta brad. Ana wala nay mo birani mo. Kay nga naman wala man kay klaro nga gipantudloan. Amen? Bisan ang mga pastor, mga igsoon, doon nag-points kinabuhi nga ma-discourage po na sila. No? Dili pasabot nga pastor, super Christian. Walay super Christian diri. Parihas ra gyud tanan nga mga kanang ordinary nga mga tao, mga igsoon, nga nagsalig lang, wa gyud laing gisaligan, nagsalig lang sa kusog sa Ginoo. That if we neglect our exercises sa pagpaduol, sa kanang pag-maintain sa ato ang knowledge about the Lord, mapulihan na siya, mablurry ang ato ang connection sa Ginoo mga igsoon, diha maka-insert ang yawa. Kay ang gipangayo ra gyud sa yawa nimo, gamay lang gyud nga gintang. Gamay lang gyud na chance. Unya, unsa nakadako ang chances nga imong gihatag sa yawa gani? Pag-agi ko sa yawa nimo god na aw nya naka kay dako as gintang oy. Ang iyang unahon ka namang gagmay ba kay sure na ka? Di siya ma-challenge nimo oy. Og tan-aw si yawa nimo ba guba nang kadaan oy nganong gubon pa man kanako. Mo nang iya pangitaon katong mga Kristohanon nga kanabang nalingat lang ba? Nalipat bitaw, nalipat. Oh, muna kabantay mo mga igsoon, walay mga agi, wala man ang alagad, pero pirmi man nato makita ang simbahan pod. Gipasagdan na si Hawa.
Gilabyan na siya wa ba mo na makasimba gyapon ka bisag wa jud kay performance ba nga wa ka nangalagad og tarong bitaw. Oh, ay mo kalain ha tinuod man na. Unsay reason nganong manimbata para ma-instructionan, para ma-prepare. Pero sa dihang niadto ta sa field nakalimot ka nga gi-prepare ka. O wala lagi ka naandam. Di ba? So sa ato pa wala ra imong pag-anhi diri, wala. Ang yawa wala gyud na-threaten nimo. Pero katong mga Kristohanon tanawa, nga naningkamot man nagkat-on ako'y mao din ni angay buhaton di ay pag-abot to gi-persecute dayon, pag-abot dito nagka-problema dayon. Ingon na ba? Na ay challenge dayon ang kinabuhi. Di ba? Pero padayon lang gyud, ayog ka discourage kay ngano man, saad sa Ginoo, ganina buntag ang mensahe, I will help thee. Amen. Tabangan ti ka. Giyahan ti ka sa akong mga mata. O tanawa, naglantaw ang Ginoo nato mga igsoon. Pero mao lagi ang hilabtan sa yawa katong active. Di ba? So ay mo kag-goal gihilabtan mo. Unya, kamong wa hilabti, kumusta naman mo? Kanusa man mo magpahilabot sa yawa? Kampante na mo na inyong kinabuhi nga wa gyud mo nagpagamit sa Ginoo? Pagamit na mo eh. Wa gyud lami ang kinabuhi mga igsoon nga mura lag routine ba? Routine sa kinabuhi. Mao nang imo pinaka-importante i-protect yun, your time with the Lord. Kung mapulihan na siya, ma-replace na siya mga kaigsonan og kanang pila ra amount of money pagkadako na tong pakaulaw sa Ginoo, no? Lord, maura gyud na imong value. Sorry, Lord. Bisan gani million nga deal mga igsoon, pwede na nimo i-drop because ning kwan siya, ning babag siya sa imuhang pagpaduol sa Ginoo. Pero kanang mga ginagmay, wag gyud, di gyud ma-drop ba, no? Mo na ay mog dahom mga igsoon nga, sikag simba, unya okay na ka. Kaya ang pagsimba nimo, gi-instructionan ka sa Ginoo. Pag abot nimo sa gawas, mo na niyo na Ginoo, giyahan ti ka sa akong mga mata. Ngano giyahan ba ka sa Ginoo sa iyang mata dire nga naglingkod ra man ka? Hello? Naminaw ra man ka. Kano sa magagiyahan sa Ginoo sa iyang mga mata? Sa dihang tuan na ka sa field. Sa dihang imo nang gi-apply, ang imo nakatunan dire. Oh, dito ka gipramisan sa Ginoo, giyahan ti ka, tabangan ti ka, providean ta ka. Tuwa dito. So nganong wa man nahitabo na nga na-providean ta, na-protectionan ta, nagiyahan ta mga igsoon tungod kay wa ta sa buluhaton. Naa diri ang pag-worship, tuwa dito ang pagpangalagad sa gawas. So maybe you come here to worship the Lord, pero insakto ba ang pag-worship kung wa kay service? No. The reason why you worship because God used you and you want to honor Him sa inyong victory. So, muna, pagsimba na to, victorious ta. Tungod kay nakapangalagad ta dito sa gawas. Ingon ana na mga igsoon, the reason nga nganong naisimbahan, para magkapundok ta diri, ipanghatod na to ang tanang himaya sa kadaugan nga nahitabo sa atong kinabuhi during the week. Amen? O mao na pag-anhin diri, ang atong worship, luya kaayo, tungod kay, wa may victory. Di ba? Dapat naatay victory. Sige lang mong series. Sikang series dito sa kalibutan ba? What you kay personal nga lakaw nga ang Ginoo may imong kuyog mga igsoon. Sikang series ato dito sa imong mga panginabuhi. Tugot tiragod nga ang Ginoo may mo supply sad sa imong panginahanglan. Ma-amaze ka sa iyang supply mga igsoon. Ma-amaze ka. Walay amount of money nga ikatugbang nimo sa provision nga pwedeng ihatag sa Ginoo. Ana siya kanindot mga kaigsuonan. Letter D. While fishing on the Sea of Galilee, upon being summoned by Christ, he forsook all and followed Him. Real disciple. Real disciple nga sa dihang gitawag na siya sa iyahang master. Biyaan tanan. Gibiyaan tanan. Mark chapter 1.
19 to 20. Mo ni ang tinuod nga mga naka-learn. Mo ni ang klase mga tao nowadays mga igsoon nga nakasabot na pugasan jud og nituog yun sa iyahang nakitaan sa pulong sa Dios. In verse number 19, the Bible says, "And when he had gone a little farther, thence he saw James, the son of Zebedee, and John, his brother, who also were in the ship mending their nets." So, busy nga mga tao. Naay kapanginabuhian mga igsoon. Ug ilang kaugalingong negosyo mga igsoon. So, kung imong sabton, wala sila nagkalisod. Nindot ang ilang kinabuhi together with their father and the servants of his father. So, sa dihang gitawag sila mismo sila na tag-iya sa negosyo. Pero nakita ni Christ, were in the ship mending their nets. Wala sila naghinambid lang, nagtanaw sa mga servant. Naano kay mga servant? Kano mag-apil-apil pa man sila? Di ba nalalim mga igsoon, mag-mend og net? Amen? So, sila mismo gatrabaho. Dili kay kanang Pinoy style ba nga, naanay mga sulugoon, magsige na lagsugo, hasta tubig. O dahil tubig. Oh. Kanang bugnaw na kayo ni, kanang tangi init-init gamay. Oh. Doon na kayo na radya, dili ka kabarog na radya skilid. Di ba, kuyaw ning Pinoy mga igsoon nga, kaning madato ba nga, kanang bitong murag, nakuratan o kalit bitaw sa iyahang asinso, hasta ang, sagunsa na lang isugo ba? Tanawan na yung mga Chinese, nga atong tanaw nila mga badlungon, may mga Chinese, pero na ay good side nila mga kaigsunan, pirting kugihana. Sila na tag-iya, manilhig pa. Sila na tag-iya, mga igsoon, mamunit pa sa mga basura. O, kita kag mga Pilipino nga dato na kay nindot kay mga singsing, dagko kay mga kwintas, mga igsoon, nga mo'y magkamag-kamag dito sa sawog o pamunpon og basura. Wala oy, manawag to, sitay. Saman mo tanawan na inyong trabaho, mga basura O, labi lang yun na sa mga kanang trabahuan mga kaigsunan nga trabahante ra, supervisor, manager, labo pas tag-iya. Mo'y grabe manghinawak mga igsoon, grabe makasugo atong mga labi na mga janitor, tawag ko lang, huy, tarong mo sa inyong trabaho, makakita yung kaanaw Di ba? Nakaambit lang ba? Pero mas grabe pas tag-iya. Di ba? Pero kaning ininchik nga style mga igsoon, makita ni mo kanang adtuan ko ng tindahan ni Ong King. Adtuan ng tindahan anang kanang educational supply. Tanawa na mga insik na tanan diha. No, tanawa na mga eskwelanda si master. Tanawa na mga tindahan sa mga insik mga igsoon. Tanawa kinsa mga tindero. Mga anak, tanawag kisay kasir. Sila tanan. Kugihan. Ang katong, madigyan mo, may bawan mo, rin itag-iya di ay. Kaya nga naman, ready to work. Are you following? O kita, mga Kristohanon, nindot man ni atong trabaho. Nga nung di man ta ready to work. Gikulata na dito sa gawas. Manapag-abot diri, abi nila ang simbahan, kapahulayan man ni pastor. No, mo man nagingon sa Bible pastor nga, come into my rest. Lugar ni nga pahulayanan sa mga nagsulwining, sa mga nangalagad, nagtuman, sa kabubuton sa Ginoo. Pero lugar ni, mura ni sa washing machine, sa mga bulingit, nga mga Kristohanon, nga nitugdon diri. O tanawag, nabay kalinaw, sud sa washing machine, mga igsoon, nagsigang tuyok, malipong ka. Hospital ni sa mga samdan. Restaurant ni sa mga gipanggutom. Refreshment ni siya para sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo, pahulay tag kadali dito sa sa balay sa Dios. No?
magpalandong ta kadali. So both sabton kaning simbahan, this is the wings, under the shadow of the wings of God. Naata diri, naglandong, nagpalandong ta ba? Mao na nga lahi gyud kung ikaw tarong ang imuhang pangunahuna, once nga naa ka sa simbahan, murag lahi ba ang imuhang pagbati ba? Amen. Nalandungan ka sa panalangin sa Ginoo. Pero kung imong pamati naa ka simbahan, wala po rin, lain na, gaya. Magdali in taon-taon kay, sabi yung gidalian sa gawas. Bantayin na, kanang mga nagdali-dali diha. Naanay mas grabe nga kalipay nga tuwa sa gawas kaysa kalipay nga magpundok ang mga anak sa Dios. Kay kanila atong panagpundok maigsoon mo ni kuan ni siya tanghaga kay ni sa ubang mga tao nga dili luwas. Ang atong panagpundok kalipay na nato. Ang pagpaminaw sa mensahe kalipay na nato. Kanang gamay nato nga mga masalusaluhan mga igsoon nga bisag unsa pa na siya mga nga atong ma-share dako kay nagkalipay nato nganuman because we are here for the Lord para sa Ginoo mga igsoon. Amen. So kung di na nimo makita dako kay problema imong Kristohanong kinabuhi kay naa pa di ay mas importante dito sa gawas. So in other words, di pa ka nahimong kanang disciple sa Ginoo. Di ba? Kaysa dihang mulakaw si Christ, kuyog ito sila, bisag asa. Bisag kung sa situation. Nalimang ka, ngadto sila sa kanang murag disyerto, tuwa sila, kuyog sila. Naglakaw-lakaw sila mga igsoon, daghang kay mga tao, serbisyo sila. Di ba? Nakaibaw sila kung sila ang buhaton. Nga naman, because they saw Jesus. They saw what Jesus did. So, niliwat sila. Pero kaning tagsarata maminaw, tagsarata mukuan, mao na inikadungog na to, reklamo dayon ta. Mao na sa atong pagsigig reklamo, ang Ginoo nakadungog. Sa dihan nakadungog siya, gibadlong ka, nalain pud ka. Pasalamat, nagibadlong ka, part di ka sa family. Kaya kaning di part sa family, di man ka badlongon. Amen? So, pasalamat mo, kamo ba ka nang, naigo mo na. Uy, pasalamat ka, naigo ka, part di ay ka. Di ba? Kay kung wa ka naigo, wa ko'y labot na na Sagun sa panagwali ni pastor, ko'y labot ana, hindi ka part sa family. Verse 20, tanawa, nakita sila, nag-mend sa net. Verse 20, and straightway, he called them. And they left their father Zebedee in the ship with the hired servants and went after him. Gibiyaan da yun. Di ba? Wala na sila ingon, nanghid sa ko. Kanang Lord, mananghid sa ko. Kung tugtan ba kung di. Wala biyaan nila diretso. So kita karon, tanawa ang atong sitwasyon. Gitawag ba ka? Gitawag ba ka? Ang uban wa katingog. Gitawag ba ka? Kinsa man na sa John 15:16 ang giingon sa Ginoo, "Ye have not chosen me, but I have chosen you." Are they the apostles? No. They choose the Lord. They choose the Lord over everything. They forsook all. Peter said, Lord, amo nang giforsake tanan. Gipili nila si Christ. Kinsay giingnan sa Ginoo mga kaigsunan, ang mga bunga na ni sa mga apostoles, ang mga disciples, giingnan sa Ginoo, "Ye have not chosen me, but I have chosen you." Apil na taana nga bersikulo mga kaigsunan, nga wa ta ni pili sa Ginoo, apan gipili ka, giordain ka. Mo nay wa nimo na hinumduman. Wa man ka kuan kanang gikuan sa Ginoo ba nga sa mo pili ka nako o dili. Kay bawo na ang Ginoo nga wa ka ni pili. Kay bawo na ka nga dili, kay bawo na ang Ginoo nga dili ka. Pero ang nakanindot giluwas ka.
ang nakanindot gitagaan ka og opportunity to serve. Gi-ordain ka o gimanduan ka. Di ara ang problema. After nga gimanduan ka, nagunsa ka. Usara may gipangayo sa Ginoo, bring forth fruit. Nga sa dihang magdaka sa fruit. O sige, unsa man imo pangayoon. Adto gyud ta maglisod-lisod sa atong kinabuhi, mga igsoon, nangita sa atong panginahanglan, nangita sa atong need. Nga naa naman ang Ginoo nag-ingon, unsa man imo pangayoon. Di pangayuan ang imong rason, mga igsoon, nganong wa ka kapangalagad. I-provide na sa Ginoo all your needs according to His riches. How rich our God is. Unsa kadato ang Ginoo nga ato siyang giduha-duhaan, mga igsoon, nga provide ba siya? Di ba? Dugay kita mo sunod, dugay kita mo kanang mutuman sa iyang gisugo nga mag-disciple lagi ka, mangabig kag kalag, magdala kag bunga, tudluin na dito. Kanusa magkamusugod, dili man na anak kadali, mga igsoon, nga mamunga kadritso. Wa man lingon ang Ginoo pag nagbalili diri, apiting dali ara gyud. Pagkadalian ni balili, mga igsoon, di na mo kailangan bisitan. Di na mo kailangan imit. Kaya mo turok na nag-iya. Di ba? Pero di man balili ang gipangayo sa Ginoo. Lili. Lili. Kaning ba lili? Bad na nga lili. No, kung sa Thailand, ba means bad. Di ba? So dapat ato nang una-unaon, mga igsoon, nindot kayo ni atong kinabuhi. We are entrusted sa gisugdan sa Ginoo. And this ministry that God started, mga igsoon, kung imo sumayon ang Biblia, wala niya gisugdan lang nga yano-yano nga pagsugod. Gipuy-an niya diri 33 years. Ang ending sa iyang pagstay diri, mga igsoon, is the ultimate sacrifice nga iyang gihatag para sa atong kaluwasan. Ug wala niya nagibuhat diritso, mga igsoon, iya usang giprepare ang dalan nga atong subayon. Naghimo siya example that we should follow. No, kumusta naman ang inyong pag-ila-ila sa atong Ginoong Hesukristo? No, nabay na habilin sa imuhang alimpatakan, mga igsoon, sa atong gikatuon diri. Kabahin sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. No. Nakalimtan na nato. Nga naman, wag na to gi-learn. Kay wa man niabot sa point sa atong kinabuhi nga ni forsake ta sa mga babag sa atong pagpangalagad. So my question to you this afternoon is, unsa may mga babag sa imo nakita? Nganong dili man ka ka-disciple? Unsay babag? Kaya na magyud tay reason, nganong di ka ka-disciple? Nganong di magkaka-kuha og discipulon? Daghan kay kag reason. So unsa man na, i-scrutinize na imong reason, mga igsoon, and make some solution. Ayog ipabilin nga na ako'y rason, pastor, wa lang ka kahibaw, na ako'y rason, nganong dili na ko na mabuhat. Tell it to God. Kay dili ako'y gasugo nimo. Tell it to God, kay siya nagsugo nimo. Siya nagpili nimo, bisag wa nimo siya pilia. Siya'y nag-ordain nimo anang trabahua, dili ako. Siya'y nagpadala nimo didto sa gawas, dili ako. Kay ug siya'y nangayo og bunga, dili ako. Di ba? So therefore, ayaw pangayo nako og unsa imong gusto. Kay dili ako. Ug sa Tagalog pa, wag ako. Nakasabot mo? Adto ta sa Ginoo. Moni, this is how we work in the ministry of the Lord. Siya gyud ang sentro, mga igsoon. Whatever we do, when we teach people, let's teach them about the Lord. When we command them, not you commanding them, but the Word of God commanding them.
No, dili kita mismo ang manugo nila mga igsoon. Mo na we are always what the Bible says. Oh, ang Bible nag-ingon. Mo na ay gyud mo kalagot nako kung manduan mo. Kaya na manas Bible. Ato lang ning gitudlo mga igsoon. I am not the enemy here. You are your enemy. Ikaw mo'y imong kaaway. Dili ako. Ako ang imong kauban. No, dili kauban nga nangaway nimo. Ako ang ako ang nagpakita nimo mga igsoon sa dalan padulong didto sa kadaugan. Ug ang Ginoo maoy mukhos anang kadaugan sa atong kinabuhi. Mo na dili gyud walay usa-usa nato mga igsoon nga maoy hinungdan nga mahimo tang victorious. No, dili gani ang pastor. So walay usa-usa ninyo diha nga kamo may mahimong hinungdan nga magmaninaugon ta. Di ba? Jesus Christ is the only way. Jesus Christ is the only reason nganong makaangkon tag kadaugan. Wala nay lain. Amen? So mo ni ang tawag sa Ginoo kang John the Beloved, John the Apostle. Kay si John the Beloved man sad ni siya. So John the Apostle mo ni ang tawag sa Ginoo niya, and I know nga naapoy tawag ang Ginoo nato. And karon kay gitawag naman ka being a saint, being saved is a calling. We are called to be saint. So naluwas na ka. Sa dihang naluwas na ka mga kaigsunan, expect ka nga naa pag another call. No, nga espesyal nga tawgon ka sa Ginoo for a specific mission. Kaya ako gitawag ko nga magpastor, luwas naman ko. Dili pwede ang unbeliever tawgon para magpastor. Ang unbeliever gitawag na para maluwas. They are called to be saint. Amen? Sa dihang naluwas na, naana, nagkat-on na ka diha, expect nga tawgon ka sa Ginoo. No? Maybe to start a work somewhere. Maybe to do something in your church like an evangelist. Wa man ta kay bawg unsay calling sa Ginoo, daghan man na. Teacher, di ba? Calling man na. Sunday school teacher. Mabita na ang uban kanang wa magyud ni volunteer kanang ikaw lang mag Sunday school teacher ka. Oh. Sa dihang ni accept ka sa challenge, diha ka gitawag sa Ginoo. Pwede sana. Mga igsoon. So naagyo na calling. So I hope nga sa dihang tawgon ka, you must be ready to give up anything that will hinder you to respond to that call. Ready jud ka. Bisag unsa pa na mga igsoon, kay wa nay mas valuable pa sa tawag sa Ginoo aning kalibutan na. Now, bisag unsa pa na nga opportunity i-offer sa kalibutan, it cannot defeat the value of the calling of God. Mao na kamo nga naa na diri mga lalaki, pag kanindot na malagtawgon mo nga mahimo mong pastor. Di ba? Pero saan mo pagka-pastor nga atong preaching training, mahadlok ka. Hello? Diha man na nimo mahibaw-an nga muhatag ba ang Ginoo nimo og mensahe o di? Di ba kay bisag unsaon nimo pangupyag mensahe mga igsoon, di na nimo ma-deliver. Bisag naanay mga available diha ang mga messages, di gyud na nimo ma-deliver if the Lord will not allow you. Pero kung gi-allow ka sa Ginoo, bisan pa nangupya ka dihang mga mensahe, when you stand behind the pulpit and preach it, ang katong imuhang gikopya mga igsoon, dito mo mawali nimo naa kay imong kaugalingon nga pagwali anang mensahea. Because the Bible is unique. Di nimo mahurot, di nimo ma-exhaust ang iyahang message. Di ba? Matud pa itong uban mga pastor, nagpangayuay gana sila. Unsa tagay ko sa imo mga kuan bi?
kanang mga outline. Magpangayuay lang sila oy. Pero dili same ang ilahang pagwali. Kaysa masugot kag sa dili ang atong iwali ang pulong sa Ginoo man. Dili man ang outline. Amen? Ang outline is only a guide. Para naa kay kuan ba, dili mo isgutan tanan. Daghang issue ani Bible nga giisgutan, unya isgutan nimo tanan, wali ta o lain na siya. Nakaisgot ka diri ni tipas na pug ka. Unsa man gyud ni atong tumong diri? Di ba dapat naa kay imuhang goal, naa kay topic, mao na ang outline. Mao na reason ngano kinahanglan tag outline. Kay ngano man mabuntagan ta diri. Kung kay outline, di ka kay bawag asa ka musugod, asa ka mahuman. Kung kay outline, mo na barog ka diri, sige na mo basa rag usa ka verse nya, daghan na kayo ang imong giisgutan, mo ra tong usa ka verse imong gikuan, nakasuway mo nakapaminaw mo na mga preacher, mga igsoon nga mga kasagaran, mga nganang dili baptist ba? No, dili na to hingan lag unsa na sila, kay nakapaminaw mo gud ko. Mubasa rag usa ka verse nya pagkauman daghan na kay giisgutan nga mga kuan nga wa na unsa may topic ani? Wala lang basta naalay mo tudlo ba? Dapat natin topic para natin ma-expect. Amen? So wala reason nga natin outline. So okay lang mangupya kag outline. Pero iwali ang pulong sa Ginoo. Ayaw iwali ang iyang giwali. Giapil pa nimo kopya ang illustration. Giapil nimo kopya ang mga jokes. Unya, wala ba yung lami ng i-joke nimo? Ang i-joke niya. Di ba? Let the Holy Spirit speak. Ingon na. O karon, gitawag na mo. Ready na mo. Pananglitan. Dapat ready na mo. Nga naman, di man ni kayo equip ni mo. Ang tanawa, kano sa man mo makahibaw nga ready mo? Sa diyang ni-believe na mo niya. Ngano, sa pagtawag ni Christ, ni John o ni James, nagunsa sila? Nagtuon ba? Nag-study sila sa Bible? Wala. Nag-mend sa net. Niyo na Ginoo, follow me. O niyon ba si Christ, unsa naman niyong gitun-an, na mo'y mensahe diya. Sunod na mula ko. Wala, oy. Nag-mend sila sa net. Ang nakanindot, ni-believe sila. Mauna ang atong siguruhon sa pagpangandam. Ni-believe ba ka sa nitawag nimo? Dili kay daghan na kay kag mga encyclopedia diya. Ready na ko, pastor. Daghan na kay kong study Bible. Saan man na nimo? Ha? Unsaon na nimo sa mission field? Isugnod. Dili na mo imong gikinanglan. Ang imong gikinanglan na kay Bible, enough na ni mga kaigsunan. Ang imong gikinanglan, ready ba ka nga mo believe unsay ipabuhat sa Ginoo nimo? Ready ba ka nga mo tuo unsa iyang gitudlo nimo? Mangutana kog balik. Kung tawgon ka karon, ready na ba ka nga moingon, yes Lord, I will follow you. O daghang pagkag-isyu nga sulbaron nimo sa imong kinabuhi. Susiha inyong pagtuo mga igsoon. Kay wa jud ko kadungog nga naay apostoles. Apostoles ha? Pinili jud na the elite of all disciples. No? Ang 12 nga pinili sa Ginoo. Elite. Wala jud ko'y nakita nga gipili niya nga disciple kay studios. Wa jud ko kakita mga igsoon nga naay gipili ang Ginoo kay ang reason nag-eyeglass. No, wide reader ni kay nag-eyeglass. Di ka na may basihanan sa Ginoo. Faith mga igsoon. Pagtuo. Andam ba ka mo sunod sa Ginoo? Andam ba ka mo sakripisyo sa Ginoo? Kay mo man na pag misgot tag faith, for better or for worse gina. For richer and for poorer. Till death do us part. Dapat mauna kay mahimo og kang bride
Di ba, bride naman ta? So dapat ingon ana mga igsoon, ang atong commitment sa Ginoo. Magkalisod, Lord, mo padayon gyapon ko. Di ko nimo provide ang pagkaon, imo na na problema. Basta ako, I will serve you. Dapat ingon ana, kay diha man masukod mga igsoon. Kay usay mo tuora ta kay lami kay atong sudan. Nindot ni magministry ta kay mabusog ta, daghang kay manghatag. Unyag paughan na sa Ginoo ang kanang nanghatag nimo. Buwad na imo madawat, kanang uga naman. Unya, ang nangabot tanan puros buwad, mayon nagka wala buhi diyo. Uga naman ni tanan. Wala na kanang kuan diha kanang masakit man sa tani inyong gibuhat oy. Dapat ready ka. Makakaon ka og sa dili. Maadunahan ka o sa dili. No? Masakit ka o sa dili. Mga igsoon, mugodyo ka. Kay dili barometro ang kaharuhay sa panalangin. Lailahi ang panalangin nga ikuan sa Ginoo. Ang ato lang gitudlo diri is to prepare you. No? Kung naa na tayo mag-mission, kinahanglan maka-learn jud ka og negosyo. Mora ni kalainan nato diri mga kaigsunan. Di ka na ko i-send out kung dili ka negosyante. Kay ato ning gikuan gisunod nato mga igsuon the tent making ni Apostle Paul. Siya man ang pinaka-mentor nato. Nganong wa siya nagkalisod diin mga kaigsunan? Because he was a businessman. Maula na ang naadiri. So, when God calls you, will you go? Will you go? Ingna ang ginawa na. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for the message that we have heard this afternoon. Salamat sa imong pagtawag sa mga apostoles. Ug karon among gisgutan, Lord, si Apostle John. Salamat sa example nga nakita namo, Lord, nga before nimo siya gitawag, nakitaan na nimo siya sa iyang pagtuo nimo, Lord. Mao ingon ana kadali ug ingon ana kasayon ang iyang pagsunod nimo. I know that serving you will never be easy. Naagyoy mga persecution, naagyoy mga kaaway nga mutunga sa among kinabuhi, Lord, nga wala na mo gi-expect. But we believe that you are always there to protect us and to guide us sa pagpangalagad. So I pray, Lord, na karon amo namang higayon karon, human naman ang mga apostoles, human na ang mga disciples nga nakita namo diri sa Bible, and nahimo na silang namong lesson so that we could learn kung giunsa nila pagpangalagad sa imuha. And now is our time. This is our turn to serve you, Lord. I pray that you will bless us, O God, with that kind of courage na makaforsake sad mi sa tanan nga mga makababag sa among pagpangalagad nimo, Lord. Makapabuhin sa amo ang dedication sa pagwali sa Ebanghelyo. Lord, please, panalangini ang imo mga katawhan ana nga courage. Salamat kay Lord sa mga men nga naa karon. I pray and help them, O God, that they will not be afraid. Kay ang ila ra magyong andamon ang ilang pagtuo nimo. They don't need to prepare anything else. Pero ang ila ra gyung kaugalingon, Lord, ang pagtuo diha kanimo. So please allow them, O God, to come to the altar this afternoon. If they have that desire, let them speak to you, O Lord. Thank you so much, O God, for this invitation. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Karon,